Kinben Book 6, Chapter 108. Makikita nga mga players ng Calapan City sa loob ng room ni na Isaiah dahil pinapanood nga nila ang nangyayaring laro ng Ormin team laban sa Albay team na pinangungunahan ng power forward na si Legaspi na nakapagtala na ng 35 points. Nasa ika-4 na quarter na nga ang laban at masasabing hindi patalo ang Ormin dahil 4 lang ang lamang ng Albay dahil kay Ramirez na nakapagtala na ng 26 points. Walang makapigil sa player nila kay Legaspi. Walang magawa si Salonga rito. At si Garong naman ay pinaglalaruan lang nito. Sabi nga ni Mover Flores na seryosong nakatingin sa telebisyon. Makikita nga ron si Ramirez na siyang may dala ng bola. Pero maganda ang laro ni Henrik. Parang siya ang gagawa ng paraan sa natitirang 2 minuto ng laro. Ganoon din ang ginawa niya noong huling laban nila nang i-upset nila ang Dragons. Sabi naman ni Ricky na seryosong pinagmamasdan ang galawan ni Ramirez. Hindi na nga niya maalala kung kailan ba niya huling nakaharap ito sa loob ng court. Alam niyang mas gumaling ito at mas naging kalmado sa kabila ng lamang na mayroon ng kalaban ng mga ito. Kulang nga lang sila sa player na pwedeng sabayan siya sa opensa. Pangit ang puntos ni Perez. Ganoon din ang mga shooters nila na sina Magsaysay at Gardiano. Sambit naman ni Maki. At makikita nga sa telebisyon ang pagmintis ng tres ni Ramirez. Si Legaspi ang nakakuha ng rebound at tila inuubos na nga lang ng Albay ang oras na wala ng 2 minuto. Seryoso nga ring pinagmasdan ni Maki ang ace player ng Albay na kakilala niya. Gusto kong gumawa ng big man era sa Maharlika League. Masyado kasing nasa mga guards ang focus ng mga manonood. Gusto ko ipakita sa mga manonood na kahit sa harapan lang ng basket ay kaya naming pumuntos ng malaki. Naalala nga ni Maki ang sinabi sa kanya ni Legaspi noong nasa Naga sila para sa practice game sa Naga City team. May kanya-kanyang goals ang ilang mga malalakas na manlalaro sa ligang ito. At ito ang tila dahilan kung bakit isa pa lang ang talo ng Albay na ngayon ay kaharap ang Ormin team. Napaseryoso na nga lang si Ricky nang maistila ni Ramirez si Legaspi sa may basket. Ito nga isang surprise defense mula kay Ramirez na hinabol pa ang bola sa paglabas nito sa court, kaso hindi niya iyon naibalik sa loob nito. Pagtayo nga ni Ramirez ay marahan pa itong napakuyom at napahinga ng malalim. Sayang ang tila ekspresyon nito at sa pagtingin nito sa natitirang oras ng kanilang laban ay may 1 minuto na lamang ang natitira at 4 pa rin ang lamang ng Albay sa score na 96-92. Sa Albay pa rin nga ang bola at sa pagsambot ng point guard nila ay agad itong lumayo kay Chavez. Kasunod nga rin noon ay ang pagdating ni Legaspi para sa screen at sa paggamit ito ng kakampi niya ay doon na nga naganap ang pick and roll na hindi basta mapigilan ng Ormin dahil sa agresibong kilos ng ace player ng Albay. Nakapuntos nga si Legaspi at natawagan pa ng foul si Salonga na pawisang-pawisan na ng mga sandaling iyon. Si Legaspi naman ay napasigaw na lang sa tuwa dahil basket counted ang kanyang ginawa. Hindi talaga palaging effective ang one-man scorer sa isang team. Nakita naman ninyo ang naging resulta sa huli nating talo. Iyon ang magandang gawin natin against sa Davao sa sunod nating laban. Sigurado akong pinag-aaralan na nila ang ginawa natin sa Jensen. Seryoso namang wika ni Isaiah sa mga players niya. Natalo nga ang Ormin sa Albay at nang ilipat naman nila sa ibang channel ang TV ay dito naman nila nakita ang laro ng Makati Blazers laban sa team ng Cavite. At napaseryoso na lang ang mga players ng Calapan dahil lamang ng 50 puntos ang defending champion. Makikita nga naglalaro na rin uli si De Ocampo kaso mukhang masyado raw agresibo ang Makati sa labang ito na tila nabatid ni Ricky ang dahilan. Natapos ang laro na may 32 points si KA7, 25 points mula kay C, 29 points, 16 rebounds at 10 blocks naman mula kay Paul Quintos. At 10 points at 25 assists naman mula kay Jeron Recto. 148-89 nga ang score sa pagtatapos ng laro at kitang kita sa mukha ng mga manlalaro ng Cavite ang frustrations dahil ngayon lang daw nangyari sa kanila ang ganitong pagkatalo laban sa Makati. Ang masakit, ginawa ito ni Abad sa balwarte ng mga ito sa Cavite. Napangiti na nga lang si Mendez nang mapanood ang interview ni Abad dahil may mga salita ito na tila alam na niya kung sino ang tinutukoy. Excited na akong makaharap ang team na iyon. Hindi ko na lang sasabihin kung ano, pero magkita na lang tayo sa Makati sa araw ng ating laro. Gusto kong makita
kung gaano na ba kalaki ang improvement mo magmula nang huli tayong magkaharap. Seryosong wika nga ni KA7. Pagkatapos nga ng Calapan City rito sa Gensan, ay ang Makati Blazers na ang makakalaban nila. Si Maki Romero nga ay hindi rin maiwasang mapaseryoso dahil bigla rin niyang naalala ang laban nila noon ni Abad. Kailangan ko ring malaman kung magagawa ko pa ba uli iyon. Sabi nga ni Maki sa sarili at matapos nga iyon ay natapos na ang kanilang panonood ng ilang mga laro ng gabing iyon. Pinabalik na nga sila ng kanilang coach sa kanilang mga kwarto. Bukas daw ay may practice sila at sa Sabado, ang Davao City Durians naman ang kanilang lalabanan. Nakikita nga si Maki na seryosong nakatingin sa kisame habang nakahiga ng gabing iyon. Gising pa rin nga ang dalawa niyang kasama na sina Carlo at si Marty naman ay nasa may bintana nakausap sa phone ng kanyang GF. Natalo ko noon si Abad sa isang one-on-one game sa Makati. Mahinang wika nga ni Maki at si Carlo naman ay tumango. Ibig sabihin, totoo pala ang kwento noon sa akin noong kakilala ko sa Maynila. Anong kwento? Tanong nga ni Maki. Nagkalaban daw kayo ni Abad. Natalo kayo sa team game pero nagkaroon pa raw kayo ng one-on-one game at ikaw raw ang panalo. Dikit daw ang laban pero tinalo mo si Abad. Sabi nga ni Carlo at si Maki ay marahang napangiti. Malakas si Abad at malakas din naman ako maglaro. Tsamba lang siguro ang pagkatalo ko sa kanya noon. Nautakan ko siya sa last shot na ginawa ko. Binigla ko siya ng advancing move at mabilis na pag-step back at pag-iwas ng bola habang nasa ere. Ang bilis din ng isang iyon at kung nagmintis ang last shot kong iyon ay baka ako pa natalo. Kwento nga ni Maki at si Carlo ay napangiti rin ng marahan. Ang iniisip ko ngayon ay kapag nagkatapat na kami, magagawa ko pa rin kaya iyon? Dagdag pa nga ni Maki at si Carlo ay marahang ipinikit ang mga mata dahil matutulog na ito. Nagbago ka na nga Maki. Sa tingin ko, sa pagkakataong ito, ikaw na ang dapat lumapit kay Ricky. Ikaw naman ang humingi ng tips mula sa kanya. Hindi ganyan ang Maki Romero na nakilala ko noon sa CBL. Sabi nga ni Carlo at pagkatapos ay nagsabi na ito na matutulog na. Napaisip na nga lang si Maki sa mga sinabing iyon ni Carlo at pagkatapos ay napapikit na rin siya upang matulog. Kung reader ka ng kwentong ito at hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pindutin na ang subscribe button para mas maraming kwento ang iyong makita rito. 4:30 na nga ng umaga, araw ng Biyernes. Makikita nga si Ricky na itinatali na ang sintas ng kanyang sinuot na itim na running shoes. Pasimple pa nga siyang napatingin kina Mover at Shaquille na kasalukuyan pang natutulog ng mga sandaling iyon. Siya man ay inaantok pa rin, ay sadyang parte na raw yata ng buhay niya ang pagtakbo ng maaga. Maingat siyang lumabas at isinara ang pinto ng kanilang silid. Sa paglabas nga niya ay nagulat na lang siya nang may isang lalaki na nakasandal sa dingding sa tabi ng pinto. Kuya Maki, ginulat mo ako. Natatawang wika nga ni Ricky. At si Maki nga ay makikitang nakasuot ng shorts at manipis na shirt na kulay red na may tatak na check. Napatingin nga rin ito sa relo nito. Nauna lang ako ng ilang minuto sa iyo. Sabi nga ni Maki at sa paglakad nga ni Ricky ay sumabay na rin siya. Kailangan ko rin sigurong gawing daily routine ang pagtakbo sa umaga. Paano mo ba nagawa iyan? Tanong nga ni Maki. Ako kuya? Paano nga ba? Inalala nga ni Ricky ang unang beses niyang gawin ito. Si Coach Eric daw kasi ang nagsadya sa kanya na tumakbo palagi sa umaga. Hindi ko kuya alam. Siguro dahil sa kagustuhan ko lumakas ang stamina sa laro ay ginawa ko ito. Si Coach Eric pa natin sa sisa ang nagturo nito. Sagot nga ni Ricky at tumango naman si Maki. Paglabas nga nila ng hotel ay binati pa silang dalawa ng good morning ng mga magagandang receptionist sa may front desk. Pagkatapos noon ay makikita nga si Ricky na marahang nag-stretch muna ng kanyang mga binti. Ginagawa ko naman ito minsan pero hindi ko magawa ng araw-araw. May araw na tanghali na ako nagigising, may araw na masama ang panahon, at may araw na parang ayaw sumunod ng katawan ko. Sabi nga ni Maki na nakigaya na rin kay Ricky. May knowledge naman siya sa ganito pero gusto niyang marinig ang mga isasagot sa kanya ng taong ito. Kapag kuya masama ang panahon, sa loob ng bahay na lang ako. Natakbo pero hindi naalis sa tayo. Pero kapag okay na uli ay doon ako lalabas. Kapag naman tinanghali ako ng gising ay ginagawa ko pa rin. Kapag naman ayaw sumunod ng katawan ko ay ginagawa ko pa rin kasi ako pa rin ang nasusunod. Natatawang sagot nga ni Ricky na nagsimula na ngang tumakbo sa tabi ng kalsada ng Gensan. Sumabay na rin si Maki sa kanya.
Paano mo nagagawa yun? Kasi minsan di ko magawa. Sabi naman ni Maki. Hindi kuya ako nag-iisip ng reason para hindi magawa. Ewan ko kuya, pero parang kapag hindi ko siya nagawa ay pakaramdam ko ay ang hina ko para matalo ng katamaran. May pagtawa pang ang wika ni Ricky at si Maki ay napatingin na lang sa tinatakbuhan nila. Bakit gusto mo pa ring matuto kahit magaling ka ng mag-basketball? Tanong pa nga ni Maki na parang nakakaramdam ng hiya. Hindi raw siya dapat nagtatanong ng ganito kay Ricky kasi parang nagmumukha raw siyang mahina at walang alam sa basketball. Kasi kuya, marami pang mas magaling sa akin. Naalala mo ba kuya noong nasa sisa ako? Pakiramdam ko nandoon pa rin ako. Isa pa, marami pa naman talagang bagay akong hindi alam sa basketball. Mas gusto kong nagkakaroon ng bagong knowledge, ng bagong matututunan na skills. Mas gusto kong hindi makontento sa kung anong klase ng paglalaro ang mayroon ako ngayon. Nagpapalakas din kuya ang mga kalaban natin. Kaya gusto kong magpalakas lalo kasi hindi ko sila matatalo kung okay na ako sa ginagawa ko. Sagot nga ni Ricky na parang kusa na lang lumalabas sa bibig nito. Kung pagmamasdan kasi ito ay parang hindi ito nag-iisip ng malalim sa sasabihin. Tila ba, natural lang ito. Napahinga ng malalim si Maki at naikwento niya na nakalaban na rin niya si Knight Abad noon. Palagay mo ba, magagawa ko uli iyon? Napangiti naman si Ricky sa tanong na iyon ni Maki. Kuya, ikaw lang ang makakasagot niyan. Hindi ko alam. Hindi rin iyan alam ni Abad. Anong ibig mong sabihin? Kuya, nagdadoubt ka ba sa kakayahan mong matalo siya? Kung oo, hindi mo talaga magagawa uli iyon. Seryosong sagot nga ni Mendez. At dito na nga napaseryoso si Maki. Naalala nga rin niya ang sinabi ni Carlo kagabi na nagbago na raw siya. Nagbago na ba ako, Ricky? Prangkahin mo nga ako. Sambit nga ni Maki. Ngumiti si Ricky. Oo kuya. Ano ba ang dapat kong gawin? Sunod na tanong naman ni Maki. At sa paghinto nila ng pagtakbo ay doon na nga napatingin si Ricky sa malayo. Kuya, isipin mo na lang ang mga sinabi mo sa akin noong nagpapaturo ako sa iyo. Pati na rin noong kakabalik ko pa lang sa basketball last year. That's all. Wika nga ni Ricky at binigyan niya ng kalmadong ngiti si Maki Romero.